Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa baba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Psst! Boyet! Tingnan mo nga kung bakit maraming tao sa bahay ni na Matet. Bilisan mo! Naku naman. Viral na naman yung pagkachismosa mo. Gusto mo pa ako idamay. Lutuin mo na tong galunggong. Napapansin ko kasing kahapon pang pabalik-balik ang mga tao sa kanila. Tsaka may nakikita akong mga lalaki sa labas ng bahay nila. Hindi kaya naging miyembro ng sindikatong pamilya ni na Matet? Ay nako. Amparo, pwede ba? Tigilan mo na yung pagiging praning mo. Pamaya, ipabarangay ka na naman eh. Dahil sa pangangati ng bibig mo. Hoy! Balang araw, pasasalamatan nyo rin ang pagiging chismosa ko! Malay ba natin kung may masamang balak na pala sila sa mga taga rito? Eh di puntahan mo para malaman mo. Huwag kang iyak-iyak kapag pinatawag ka na naman ng kapitan, ha? He! Akin na nga yung galunggong! Eh. Palagi na lang masama ang tingin ninyo sa akin. Magmamalasakit lang naman ako Habang naglilinis ng isda sa kusina, umuunat ang leeg ni Amparo na pasilip-silip sa bintana. Tinatanong nito kung sino ang mga taong pumupunta sa bahay ni na Matet. Kilalang chismosa si Amparo sa kanilang barangay. Binansagan din siyang buhay na CCTV dahil alam nito ang buhay ng mga tao sa kanilang lugar kapag siya ang tinatanong. Madalas din siyang ipatawag ni Kapitana dahil maraming nagrereklamo sa katabilan ng bibig nito. Boyet, halika nga rito. Tingnan mo, may salo-salo pala sa kanila. Pero hindi man lang nila tayo inimbita. Eh ano naman kung meron? Lutuin mo na kasi ang galunggong para makakain na tayo. Inuuna mo pa kasi ang pakikiosyoso eh. Ang sabihin mo, maramo talaga yan si Matet. Nakita ko na maraming handa sa kanila. Pero ni isang kapitbahay, wala siyang inimbita, kundi ibang tao. Ay nako, eh baka naman mga kamag-anak nila na nakatira sa ibang lugar ang mga yon. Alam nga namang imbitahan ka nila eh, hindi ka naman nila kapamilya. Ang sabihin mo, mula nang mag-abroad yang si Matet, hindi na namamansin sa mga kapitbahay niya. Maging ang nanay niyang si Teresa, akala mo kung sino na kung umasta. Ay nako, ayan ka na naman. Ay sige na nga, tumahimik ka na. Gusto ka na magpahinga eh. Kinabukasan, habang nagwawalis ng bakuran, nakipagkwentuhan si Amparo sa pamangkin niyang si Babes. Nakausli na naman ang nguso nito habang nakapamewang bitbit ang walis tingting. Babes, totoo ba ang sinabi na may namanhi ka na kano kina Matet, ha? Ay, sa pangit niyang yun! Ay, naku, Chang. Gusto naman ng mga kano ang exotic beauty, di ba? Tsaka alam niyo bang mayaman ang kano na nagkagusto sa kanya? Talaga? Parang nahuhuli ka na sa balita. Nakakapanibago naman. Eh, hindi mo na ako lumalabas ng bahay dahil mainit pa ako kay Kapitan. Ay, kaya naman pala. Kaya siguro biglaan ang pag-angat ng pamumuhay nila, no? Dahil hinuhututan niya si Kano. Eh, kung agawin mo kaya sa kanya ang boyfriend niya, ha, babes? Di hamak naman na mas bagay kayo kaysa sa mukhang palakang Matet na yon. Naku. Good idea yan, Chang. Basta ha, kung magkakatuluyan kayo, balatuhan mo ko. Oo naman. Hindi lang balatong ibibigay ko sa'yo kapag yumaman ako, Chang. Linggo-linggo pa kitang ipag-shopping. Talaga? O sige, tutulungan kita. Uy, nandito si Kano dahil ikakasal sila rito sa Pinas. Huh? Kahapon nakasalubong ko sila. Ay, grabe. Hindi talaga sila bagay. Kahit na 40 na si Kano, ang hot pa rin niya. Kaya nga, akitin mo siya dahil tutulungan kita para mawalan ng gana ang Kano na yan kay Matet. Pero Chang, paano natin gagawin yun? Basta, ako na ang bahala. Hoy!
Ano na naman yung pinag-uusapan nyo? Aga-aga, chismis na naman. Ikaw, Amparo. Imbis na pagsabihan mo yung pamangkin mo, ikaw pa itong nagtuturo sa kanya ng kung ano-ano eh. Tapusin mo na nga yung pag-wawalis mo. Sige na, babes. Umalis ka na. Bakit mo ba kami pinapakialaman, ha? Nag-uusap lang kami. Kasi, buhay na naman ng ibang tao pinag-uusapan nyo. Ikaw, babes, huwag kang gumaya sa tiyahin mong chismosa, ha? Hinampas pa ng babae ang asawa nito ng walis tingting. Ngunit hinablot yun ni Mang Boyet at itinapon bago umalis papasok sa trabaho. Madalas nilang pag-awayang mag-asawa ang pakikialam ni Aling Amparo sa buhay ng ibang tao. Ilang sandali nagbago ang mood nito nang dumaan sa harapan nila ang magarang kotse at huminto yun sa bahay ni Namateta. Tignan mo, Chang! Para siyang mafia boss na kaya kang ipagtanggol sa mga goods! Oo nga. Kaya bilisan mo na ang pang-aakit sa kanya. Lumapit ka sa kanila. Tapos, kumuha ka kahit anong bagay na pagmamay-ari ng lalaking yan. O di kaya yung panyo. Ipahid mo sa katawan niya. Kahit konting pawis lang, okay na yon. Oh, tapos? Diba? Gusto mong magkagusto siya sa'yo? Di, gagayumahin natin siya. Ang talino mo talaga, Chang! Bilib na talaga ako sa'yo. Baka talaga akong mag-isip. Siyempre. Tsetsempohan ko yung si Kano. Magiging akin siya at yayaman din ako. Pakagat-labi pa ang babae habang tinatarawang magkasintahan na bumababa ng kotse. Dahan-dahan siyang lumapit sa magkasintahan at kinausap ang mga ito. Nakamasid lamang si Aling Amparo habang malapad nung umisi dahil sa ideyang naiisip nito. Matet? Ipakilala mo naman kami sa kasama mo. Siya na ba ang boyfriend mo? Oo. Siya pala si Dwayne. Hi, Dwayne. Nice meeting you. By the way, I'm Babes. You're so handsome. Babes, sa susunod na araw na lang ulit tayo mag-usap ha. Kasi may nakalimutan lang ako sa bahay at aalis na rin kami kagad. Ay, sorry. Nagmamadali pala kayo. Basta magkwentuhan tayo sa susunod ha. Ang tagal mo rin kasing hindi nakauwi rito sa atin, Matet. Sige babes, sa susunod na araw pala birthday ni tatay. Pumunta kayo ha. Oh, sure. Maya-maya'y umalis ang kotse at inihatid yun ang tingin ng babae. Muling lumapit si Babe sa tiyahin at masaya na naman itong nakipag-usap. Chang, mukhang umaayon sa atin ang panahon. Sa susunod na araw ay birthday na ni Mang Raul at iniimbitahan tayo ni Matet. Alam mo ba, Chang, Dwayne ang pangalan ni Kano. Mabuti naman kung ganon. May pagkakataon ka nang makalapit ulit sa boyfriend ni Matet. Grabe, Chang. Ang bango-bango ni Dwayne. Hindi na ako makapaghintay na mayakap siya. Dumating ang araw na pinakahihintay na magtiyahin. Dumalo sila sa konting salo-salo sa kaarawan ni Mang Raul. Naroon ang mga anak at ang Kano na magiging manugang nito. Inilibot ni Babes ang kanyang paningin nang pumasok ito sa malaking bahay. Kumuha ito ng pagkain habang nasa likuran nito ang tiyahin. Grabe! Ang sasarap ng pagkain na inihanda nila. Aba, may lechon pa oh. Babes, ngayon lang ulit ako makakatikim ng masarap. Damihan mo rin ang kuha, ah? Chang, hindi pwedeng maging matakaw ako sa paningin ni Kano, no? Ikaw na lang ang kumuha ng marami. Oo nga pala. Matapos na makakuha ng pagkain, pasimpleng dumaan si Babe sa harapan ni Matet at Dwayne. Kinausap pa nito ang magkasintahan at umupo sa harapan ng mga ito. Matet, grabe, ang laki na talaga ng pinagbago mo. I mean, ang buhay mo. May mga kapatid ba tong si Dwayne? Ha? Meron. Kaso may mga asawa na. Ay, sayang naman. Sigurado akong pogi at maganda magiging anak nitong si Dwayne. Kinuha nito ang tissue at pasimpleng idinampi yun sa balat ng lalaki.
na nooy nakangiti lamang habang nakikinig sa usapan nila. Nakakaintindi at marunong magsalita ng konting Tagalog si Dwayne. Ngunit sa pagkakataong yun, napatawa na lamang siya sa reaksyon ni Babes. Ilang sandali umupo sa tabi ni Babes ang tiyahin nitong si Aling Amparo. Habang ngumunguy ay nagsasalita ito na kinakausap ang magkasintahan. Napabuntong hininga na lamang si Matet dahil naalibadbaran siya sa walang tigil na pagsasalita ni Aling Amparo. Kumain lang po kayo ng kumain, ha? Magpapahinga na muna kami, Aling Amparo, Matet. Maaga pa kasi kami nagising kanina dahil tumulong pa kami sa pagluluto. Minsan lang tayo nagkausap ulit eh. Pero sige, magpahinga ka na lang muna, Matet. Halatang inaantok ka na. Sige po, mag-enjoy na lang kayo sa pagkain, ha? Babes, ang tangkad ni Kano, no? Hanggang kilikili lang niya si Matet. Huwag kang maingay, Chang. Mamaya marinig ka pa at paalisin pa tayo rito eh. Nagawa ko na palang pinapagawa mo sa akin. Talaga? Itong tissue, nadampi ko na kanina sa braso ni Kano. Ang galing mo talagang dumiskarte. O sige, itago mo muna yan. Mamaya ko na kukunin. Kakain na muna ako. Oh, bakit hindi mo pala sinama si Chong Boyet dito? Ayaw niya eh. Kaya ako na lang ang pumunta rito. Ang mga pinsan mo naman may mga trabaho. Dadalan ko na lang sila mamaya. Hihingi lang ako ng ulam na iuuwi ko. Nakahanda ng plastiko, tingnan mo. Ikaw talaga, Chang. Palagi ka talagang handa. Abay, syempre naman. Minsan lang tayo makakakain ng masarap. Umay na ako sa galunggong, no? 3 beses na pabalik-balik sa mesa si Aling Amparo upang kumuha ng pagkain. Humingi pa siya ng lechon kay Mang Raul na iuwi nito sa kanilang bahay. Binigyan naman siya ng matandang lalaki, kaya't gano'n na lamang ang tuwa ng ginang. Hapon na makauwi ang magtiyahin. Ay, grabe. Busog na busog talaga ako. Parang hindi na ako makalakad. Parang ayaw mo kasi magpapigil sa pagkain eh. May pa-take home ka pa talaga, Chang. Aba, syempre. Para ito sa mga pinsan at chong mo. Ewan ko ba naman kasi sa kanya kung bakit ayaw niyang dumalo sa mga okasyon. Gayong pagkakataon na natin ito na makalibre ng ulam. Ay, Chang. Oh, Bago ko pa makalimutan, ano na ba ang susunod nating gagawin? bukas, pupunta tayo sa bahay ni Apo Erning. Tsuhin siya ng kaibigan ko. Maalam siya sa gayuma at kulam. Para magkagusto sa'yo si Kano. Gagayumahin natin siya. Teka, wala bang masamang epekto yung gagawin natin? Basta, wala namang makakaalam eh. Kaya, simplihan lang natin ang panggagayuma sa kanya. Tsaka yung si Matet na felingera, humanda siya. Parang nakakatakot naman yung iniisip mo, Chang. Ay, diba? Gusto mong yumaman? Sino ba ang ayaw? Siyempre gusto ko, no? Kaya, huwag ka nang matakot. Wala na itong atrasan. Nasasabik na akong makahawak ng limpak-limpak na salapi. Uy! Ano na naman yung pinag-uusapan yung dalawa? Amparo, bakit kung makangisi ka eh? Parang abotenga. Kunin mo na lang itong ulam. Kami na naman ang nakita mo. Pupunta kayo ron tapos pagdating dito, pagchichismisan nyo. Di ba kayo nahihiya sa ginagawa niyong dalawa? Bakit? Nag-uusap lang kami ni Babes. Usap. Hindi namin pinagchichismisan si Matet. Kumain ka na nga lang dyan. Kinabukasan, maagang tumungo ang magtiyahin sa bahay ni Apo Erning. Nagulat pa ang mga ito nang tumambad sa kanilang harapan ng kulubot na mukha ng matanda. 90 na ang edad nito, ngunit malakas pa ang katawan. Naku, Chang. Nakakatakot naman po ang mukha niya. Baka hindi na tayo makauwi nito. Babes, ano ka ba? Manggagamot siya. Hindi naman siya aswang. Sige na, pumasok ka na. Ikaw nang mauna. Total, magkakilala naman kayo eh. Magandang araw po, Apo Erning. Ako po pala si Amparo.
At eto naman po ang pamangkin kong si Babes. Hello. Nandito po kami upang humingi ng tulong sa inyo. Magbabayad po ang pamangkin ko. Napangisi ang matanda sa kanila. Dahilan na madagdagan ng takot ni Babes kay Apo Erning. Lumabas ang gilagid nito at matalim kumakatingin. Hindi ito nakakapagsalita dahil ipinanganak itong maikli ang dila. Kaya tanging binatang kasama na lamang nito ang nagpapaliwanag sa magtiyahin kung anong gustong sabihin ng matandang manggagamot. Lolo, gusto ko pong bumalik ang pagmamahal ng dati kong nobyo sa akin. Kasi inagaw po siya sa akin ng kaibigan ko eh. Ito po ang litrato nila. Abay, saan mo yan kinuha? Kinunan ko sila kahapon. Pinaprint ko lang kaagad. Ang galing mo talaga, pamangkin. Ginagamit mo talaga yung utak mo. Sige na, ibigay mo na kay Lolo ang tissue na may pawis ni Kano para mas matindi ang bisa ng gayuma sa kanya. At ibibigay ko rin sa kanya ang kutsara na ginamit ni Matet. Kinuha ko kahapon nang walang nakakahalata. Tinanggap ng matanda ang mga gamit na ibinigay sa kanya na magtiyahin. Kinuha nito ang tissue at inihipan yon bago pinatakan ng langis at inusalan ng orasyon. Tumitirik pa ang mga mata nito habang gumagalaw-galaw ang bibig. Ilang sandali ibinigay niya yon kay Babes kasama ang mga sangkap. Ayon sa binata na kasama ni Apo Erning, kailangan na magsagawa ng pausok ni Babes sa tuwing araw ng Martes at Biyernes, habang sinasambit ang pangalan ng lalaki at unti-unting ilalagay sa ibabaw ng pausok ang pinunit na larawan ng lalaki. Kailangan din siyang makita nito matapos nitong gawin yon upang maging epektibo ang gayuma, dahil hindi na siya maaalis sa isipan ng lalaki. Apo Erning, pwede bang unti-untiin mo lang ang pagpapahirap sa babae para po hindi halata na kinukulam siya? Mang-aagaw kasi ang babaeng yan. Kaya naisipan naming pahirapan siya. Mata pobre pa at walang ginawa kundi ang maliitin kami. Totoo po yan, Lolo. Ay, ano ba yan? Nagulat si Babes nang biglang masagi na matanda ang umbok ng kanyang dibdib. Hindi lamang isang beses yun, ngunit sa tuwing titignan nito ang matanda, ay malapad itong napapangisi ng nakakaloko. Napabuntong hininga na lamang ang babae dahil nahalata na nitong sinasadya yun ng matanda. Isinalang nito sa nagbabagang apoy ang litrato ni Mateta. Ngunit bago pa man maisagawa ni Apo Erning ang kulam, pinaalalahanan sila ng binata na maaaring bumalik sa kanila ang kulam kung sakaling manlaban ang pinakulam nila. Ngunit malakas ang kumpiyansa sa sarili na magtiyahin na walang makakaalam sa kanilang gagawin hanggang sa mamatay si Mateta. Pinanindigan din nila ang kasinungalingan na sinabi nila kay Apo Erning. Hapon na sila nakaalis sa bahay ni Apo Erning. Halos maligo ng alkohol si Babes nang makalayo na sila sa kubo. Nakakainis yung matandang yun, Chang! May pagkamanyakis eh! Akalain mo ba naman? Pasimple niya akong hinihipuan sa dibdib? Hayaan mo na. Sa nanunuksa naman kasi talaga yung malaki mong dibdib. Gamitin mo yan sa pang-aakit kay Kano. Huwag mong kalimutan na ipasinghot sa kanya ang ibinigay ni Apo Erning, ha? Chang, huwag ka mag-alala. Magaling akong gumawa ng paraan upang makalapit sa kanya. Aabangan ko sila sa kalsada. Watch out ka lang sa acting ko. Manang-mana ka talaga sa akin, Iha. Ang galing mong dumiskarte. Parang hindi naman, Chang. Kung magaling ka, edi sana hindi si Chong Boyet ang napangasawa mo. Luka-luka ka talaga! Hinila pa nito ang buhok ng pamangkin. Pagdating ng bahay, agad na naghanap ng bunot at pinato yung dahon si Babes upang gamitin sa pagpapausok. Dahil kinabukasan ay gagawin na nito ang itinuro na matandang manggagamot. Samantala, biglang nabitiwan ni Matet ang tasa ng kape nang makaramdam siya ng pagkahilo.
Mabuti na lamang inaroon ng ama nitong si Mang Raul sa kanyang likuran. Oh, anak, masama ba ang pakiramdam mo? Bigla po kasing dumilim ang paningin ko, Tay. Umupo ka na muna. Sandali at kukunin ko lang ang liniment ko. Ang sakit ng sikmura ko, Tay. Ah, Parang kinukuyubos. naku, namumutla ka na oh. Baka naman buntis ka, anak. Pumasok ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Bukas, magpa-check up ka, anak, para mabigyan ka ng bitamina ng doktor. Wala roon ang nobyo nito dahil sumama ito sa kapatid ni Matet upang bumili ng materyales sa bahay. Sa daan, inabangan ni Babes ang kotse ni Dwayne. Nang matanaw niya itong paparating, agad niyang inilagay ang earphone sa kanyang tenga at nagkunwari itong hindi na malay na paparating ang sasakyan. Dali-dali siyang tumawid sa daan nang malapit na ito. Mabuti na lamang agad na naapakan ng lalaki ang preno. Ngunit nagkunwaring nasaktan si Babes at nabuwal sa kalsada. Agad na bumaba si Dwayne upang tignan ang kalagayan ng taong nabundol nito. Nilapitan nito si Babes upang tulungang tumayo. Bagamat lihim itong natuwa at marahang ipinaamoy sa lalaki ang maliit na bote na naglalaman ng mabangong langis ng gayuma. Nakita ni Amparo ang pangyayari. Dahilan tumakbo ito patungo sa pamangkin. Ouch! Ang likod ko! Oh, please! Help may pamangkin! She's... babes, ano ba sa English yung nasaktan? Chang, umalis ka nga muna rito. Masisira yung diskarte ko sa'yo eh. Ay, sige. Oh, Dwayne! Please help me! My body is aching. Binuhat siya ng lalaki patungo sa mahabang upuan na naroon sa gilid ng kalsada. Itinuro pa nito ang paa kung saan siya nakaramdam ng sakit, maging sa bandang likod nito. Lihim na napangiti ang babae habang hinahaplos ang matipunong bisig ng lalaki. Ilang sandali lumabas ng bahay si Mang Raul. Nang makita siya ni Babes, ay bigla itong tumayo at tila ba'y nawala ang sakit ng katawan nito. Dwayne, thank you. I'm fine now. You're so handsome and smell good. You're so yummy. Napakamot na lamang ng ulo ang lalaki at muling pumasok sa kotse nito. Napangisi ang babae habang napasulyap sa kanyang tiyahin na nooy nakatingin lamang sa kanila. Hoy, babes! Nasaktan ka ba, ha? Chang naman, muntik pang hindi matuloy ang diskarte ko sa'yo eh. Bawas-bawasan mo kasi ang pag-inom ng kape. Masyado kang nervyosa. Nagawa ko na ang step 1. Ilang beses kong pinaamoy sa kanya ang gayuma. Mamayang gabi, gagawin ko na ang step 2 para tuluyan ang mapasakin si Dwayne. At si Matet ay mawawala na sa aming landas. Magiging mayaman na tayo, Chang! Loka-loka ka. Hindi mo man lang ako sinabihan na ngayon mo gagawin yung acting mo. Kinabahan tuloy ako. Akala ko'y nasagasaan ka talaga. Pero ang galing mo palang magsalita ng Ingles. Ewan ko ba kung tama nga ba yun? Basta ang importante, maintindihan niya ako. Alam mo ba kung ilang beses pa siyang napasulyap sa dibdib ko? Talaga? Sigurado akong hindi niya makakalimutan ang tagpong ito. Kinagabihan na, isinagawa ni Babes ang pagpapausok at pinunit ang litrato ni Dwayne habang inuusan ang pangalan ng lalaki. Samantalang isinagawa naman ni Aling Amparong itinuro sa kanya ng matanda upang pahirapan sa pamamagitan ng kulam si Matet. Pinunit nito ang litrato at sinunog gamit ang pulang kandila habang binabasa ang orasyon na nakasulat sa papel. Tignan ko lang kung iiral pa ang kayabangan mo, babae ka. Hindi magtatagal. Magtatagumpay kami ni Babe sa aming plano. Kami lang ang sasakay sa magarang kotse na yan at titira sa malaking bahay. Paro! Paro! Anong tinatawa-tawa mo dyan?
Mukhang nababaliw ka na yata. Ha? Tsaka bakit? Sisiga ka gamit ang kandila. Mamaya pagmulan pa yan ang sunog. Ikaw na lalaki ka? Pinapakialaman mo na naman ako. Magsaing ka na nga lang dyan. Sinisira mong pagdarasal ko eh. Ha? Meron ba nagdadasal na tumatawa? Parang loka-loka ka na sa ginagawa mong yan eh. Huh? Ano nga itong galing sa trabaho ako pa yung magsasaing. Tik na buhay to oh. Akmang babatuhin pa ng takip ng kaldero ni Mang Boyet si Aling Amparo. Ngunit napansin itong nakapikit ito at taimtim na nagdarasal. Habang itinataas ang mga kabay, nakaharap sa ginawa nitong altar na tanging kandila lamang ang naroon. Samantala, muling sumuka ng likido si Matet at hindi na nito makayanan ng sakit ng tiyana. Kaya agad na isinugod ni Mang Raul ang anak sa ospital. Pagdating sa ospital ay dali-dali siyang ipinasok sa emergency room at pinainom ng gamot. Maya-maya ay kumalma rin si Matet, ngunit nararamdaman pa rin ito ang hapdi ng tiyana. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo ayos na po, Tay. Nasaan po si Dwayne? Nandun sila ng kapatid mo sa labas ng emergency room. Ang sabi ng doktor, hindi ka naman buntis. Tsaka hindi ka raw natunawan kaya ka nagsusuka. Pero Tay, tanging kanin at adobong manok lang naman ang kinain natin kanina. Tsaka hindi naman gaano kadami ang nakain ko. Pina-check up ko nga rin si Dwayne kanina sa doktor dahil namumutla rin siya at pinagpapawisan ng malamig. Baka nanibago lang kayong dalawa sa klima rito sa Pilipinas, anak. Siguro nga po, Tay. Sige, magpahinga ka na. Maya-maya, papauwiin ko na muna ang kapatid mo at si Dwayne para naman makatulog sila. Ako na lang ang magbabantay sa'yo rito. Pasensya na po kayo kung naabala ko pa ang pagpapahinga nyo. Ay nako, wag mo nang isipin yun, anak. Ang nanay mo, tawag ng tawag kanina pa. Nag-aalala na sa kalagayan mo. Kumalma lang siya nang sabihin ko sa kanya na nakatulog ka na. Umuwi ng bahay sina Dwayne at ang kapatid ni Matet. Habang lumalalim ang gabi, tila ba'y balisa at hindi makatulog ang lalaki. Sumasagi sa isipan nito si Babes na kababata ni Matet. Pinilig-pilig nito ang ulo at mahinang sinasampal-sampal ang sariling pisngi nito. Ngunit tila ba'y may kung anong boses ang bumubulong sa kanya ng pangalan ni Babes. Tinakpan pa nito ng una ng mukha, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Hanggang sumapit ang umaga, ngunit ang tanging iniisip nito ay ang mukha ng babae. Lumabas ito ng bahay at hinanap nito si Babes. Ganun na lamang ang tuwa nito nang masilayan ng babae sa kalsada at masaya pa siya nitong binati. Mula ng araw na yun ay madalas nang magkita ang dalawa. Napansin ng kapatid ni Matet na tila ba'y hindi ito mapakali sa tuwing hindi nito nakikita si Babes. Kaya't nagsumbong na ito sa kanilang ina. Sinugod ni Aling Teresa si Babes dahil sa paglalandi nito sa kanyang manugang. Hoy, Aling Teresa! Ang kapal naman ng mukha mong pagsabihan ako na nilalandi ko si Dwayne. Hindi ko kasalanan kung nagandahan man siya sa akin, ha? Dahil di hamak na mas maganda at sexy ako kesa kay Matet. Tama ang pamangkin ko, Teresa. Kung sakaling hiwalayan ni Kano ang anak mo'y walang kasalanan ng pamangkin ko. Palibhasa kasi nagmana ang mukha ng anak mo sa'yo. Parang nakakain ng sampalok, kaya't maasim lagi ang mukha. Hindi na nakapagpigil ang ina ni Matet, kaya't sinabunutan ito ang magtiyahin. Pinagtulungan nila si Aling Teresa, kaya't inawat sila ng bunsong anak ng ginang. Ilang sandali dumating si Mang Raul na nadatna ng pag-aaway ng mga ito. Hoy, tigilan nyo na nga yan! Babes, Amparo, bitiwan nyo nga si Teresa! Kayo talagang magtiyahin. Wala na kayong ginawa kundi ang makipag-away. Mang Raul, ang asawa mong pagsabihan mo. Dahil siya ang sumugod sa amin ng pamangkin ko. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa amin.
Lalo na kay Babes! Oo nga. Paano ba naman kasi? Sa halip na pagsabihan mo yung pamangkin mo, kinukonsinti mo pa. Ano kinokonsinte? Hindi kasalanan ni Babes na ipinanganak siyang maganda. Hindi kagaya ng anak ninyo. Baka nga natauhan na si Kano at si Babes ang gusto niyang pakasalan at hindi ang anak mong si Matet. Tama si Chang, Mang Raul. Kaya pwede ba, palabasin niyo na si Dwayne dahil kami ang para sa isa't isa. Kuyumang kamao ni Mang Raul habang pinagmamasdan ang magtiyahin. Inakay na lamang nito ang asawa upang pumasok sa kanilang bahay. Sa 4 na araw na pananatili ni Matet sa ospital, ay pabalik-balik lamang ang pagsusuka nito. Tinubuan din ito ng malalaking pantal sa buong katawan at sugat sa bibig. Ngunit hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung anong sanhi ng sakit nito. Sabayin pa ni Dwayne na tila ba'y asong ulo sa tuwing hindi nito nakikita si Babes. Kaya't ikinulong siya sa kwarto ni Alfred na bunsong kapatid ni Matet. Sapagkat sunod ng sunod ito kay Babes at nahuli pa nitong muntik na maghalikan ng dalawa. Nalaman ni Mang Raul ang kakaibang kinikilos ni Dwayne nang tumawag sa kanya ang bunsong anak. Nang makita niya ito sa loob ng kwarto, ay tila ba'y wala na ito sa tamang katinoan. Pilit din itong binubuksan ng bintana at pintuan. Hindi na normal ang nangyayari sa kanila. Maaaring nasa ilalim ng itim na mahi kasi na Dwayne at Matet. Kung bakit biglaan ang pagbabago nilang dalawa. Di ko palalampasin ang tao na nagpapahirap sa aking anak. Ibabalik ko sa kanila kung anumang sumpa ang pinataw nila kay Matet. Muling pinabantayan ni Mang Raul si Dwayne sa bunsong anak nito upang siguruhin na hindi ito makakalabas ng bahay. Kinuha ni Mang Raul sa lumang bag na gawa sa abaka ang mga gamit na naiwan ng namayapan nitong ama na isang babaylan. Doon binuksan nito ang lumang libro at nakasulat doon ang delikadong orasyon ng sumbalik. Nagsimulang magtawa si Mang Raul at doon nalaman nito na ginagayumang magiging manugang nito at kinukulam si Matet. Lumabas sa hulma ng kandila at tawas ang 2 ulo ng tao. Kinuha ni Mang Raul ang pinagbisang damit ng kanyang anak at ni Dwayne. Sa pamamagitan noon, ay may babalik ito sa taong nagpapahirap sa dalawa, ang sumpa ng sumbalik. Habang binabasa ang orasyon na nakasulat sa libro, pinapausukan ni Mang Raul ang mga damit gamit ang kamangyan at ang natunaw na kandila na ginamit sa pagtatawas. Paulit-ulit itong sinasambit hanggang sa tuloy matunaw ang kandila na kanyang sinindihan. Masaya pang nag-uusap ang magsahin sa balkonahin ng bahay ni Babes. Napapahalakhak at kinikilig pa ang ginang habang kinukwento ng pamangkin kung paano ito yakapin ni Dwayne na magkasalubong silang dalawa. Nang biglang napahawak si Aling Amparo sa lalamunan nito at hindi na nito magawang itikom ang bunganga. Chang! Ano nangyayari sa'yo? Bakit nakanganga ka na lang dyan? Tulungan mo ko. Hindi ko maasarang bibig ko. Yan kasi, tawa ka ng tawa. Nakaramdam din ng paghilab ng tiyan si Babes, kaya't dali-dali itong tumakbo patungong banyo. Hindi na nito makayanan ng sakit, kaya't nagpakawala ito ng mabahong amoy. Paulit-ulit siyang dumudumi hanggang sa dugo nang lumalabas sa kanyang katawan, habang ang tiyahin ay nagsimula na rin magsuka ng itim na likido. Tinubuan din sila ng mga butleg sa buong katawan at nilalabasan ng masangsang na amoy. Gusto nilang humingi ng tulong, ngunit kapwa na nigas ang kanilang mga bagang at hindi na makapagsalita pa. Nag-iisa na lang sa bahay si Babes dahil ulila na ito sa mga magulang. 9:00 na hindi pa nakakauwi ng bahay si Aling Amparo, kaya't sinundo siya ni Mang Boyd sa bahay ng pamangkin. Ganun na lamang ang pagkagulat ng Ginoo nang tumambad sa kanyang paningin ang naghihinganong asawa at pamangkin na naliligo sa masangsang na likido na lumalabas sa katawan ng mga ito. Oh! Amparo! Babes! Ano nangyayari sa inyo? Diyos ko! Ano itong mabahong amoy? Chong,
Tulungan mo ko. Ay. Ayoko pang mamatay. Pakiusap. Dalhin mo kami sa ospital. Ay, naku! Sandali! Hihingi ko ng tulong! Hindi ko kayo kayang dalhin sa ospital na mag-isa! Ang sakit na tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ay, naku! Uy! Si Amparo! Hindi na gumagalaw! Mahina na rin ang pintig ng pulso niya! Bago pa man maisugod sa ospital ang magtiyahin, ay pasinok-sinok na ang mga ito na nawala ng buhay. Lingid sa kalaman ng mga ito na nagsagawa ng sumbalik si Mang Raul laban sa kanila sa pamamagitan ng delikadong orasyon na inusal nito. Sapagkat triple ang hirap na mararanasan ng kumulam o nagpakulam sa tuwing gagamitin ng ganong orasyon. Sa pagkamatay ng magtiyahin, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Matet na nooy halos naghihingalo na. Si Dwayne naman ay nakakausap na ng matino at hindi na nito maalala ang tungkol sa paghahanap nito kay Babes. Malamlam ang mga mata ni Mang Raul habang sinusubuan ng lugaw ang anak nitong si Mateta. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Tay, itong binti at likod ko na lang po. Siguro dahil sa tagal kong nakahiga rito sa kama. Kumusta na po si Dwayne? Ayun, nakakausap na siya ng matino anak. Ginayuma siya at kinulam ka. Po? Kaya kahit na anong gamot na ipainom sa'yo, hindi ka gumagaling. Sino po ang gumawa nun sa amin? Malalaman mo rin kung sino sila pag nakalabas ka na rito sa ospital. Patay na sila dahil bumalik sa kanila ang ulam na ipinataw nila sa'yo. Kahit kailan talaga, hindi magwawagi ang kasamaan. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas ng ospital si Matet at muli silang nagkasama ng nobyo nitong si Dwayne. Natuloy ang kanilang kasal sa baryo. Napagtanto rin ni Matet na magtiyahin ang nagpakulam sa kanya. Inilibing na hindi man lamang naranasan na magtiyahin ang pinapangarap nilang marangyang buhay dahil sa kasamaan at pagiging makasarili nila. Wakas. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aming kwento, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Huwag niyo po rin sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganoon din po ang Kuya Louie Horror Stories na special guest po natin ngayon. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Ay nako, baka naman mga kamag-anak nila na nakatira sa ibang bansa yung bansa. At ito naman po ang pamangkin kong si... Bigla po kasing dumilim, sorry. Sandali, kukunin ko lang sandali. Oh no! Ang likod ko! Oh no! Please help my pamangkin! You know she's... ano ba sa English yung nasaktan? Okay. Lord. Tap na tayo. Sige bro. Sorry. Hindi ko kayong typers!